Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya sa pag-ugnay na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi pagdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilikuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi mababago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. At sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
hinanap ni Felipe si Natanael. Sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din sa mga propeta. May magmumulabang mabuti sa Nazaret, tanong ni Natanael. Magot si Felipe, tikat tingnan mo. Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Magot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita, ang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Ika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw pong ito na nagdiriwang natin ang kapistahan ng Apostol San Bartolome, may ilang punto tayong sasalok, salita ng Diyos ngayon. Una pong pagbasa ay merong paanyaya sa atin. Tulad ng ginawa ni Maria, pag dilidiliin ang katotohanan ng kaningningan ng Diyos sa ating buhay. Yung ating realidad na sa pulpanon tayo ay binyagan. Tayong lahat, nung pahira ng banal na Krisma, di lamang tayo naging anak ng mga ampon ng Diyos sa mga kapatid ni Kristo, templo ng Espiritu Santo, tayo'y tahanan ng kadakilaan Diyos. Ay yung sinasalarawang makalangit na Jerusalem, templo ng Jerusalem, na inahayag na nasa kalwalhatian ng Panginoon Diyos, nasa kaningningan niya, nasa kadakilaan niya sa ating buhay, ang makakadluan natin ng pagdidili-dili ng ating pananampalataya hinggil sa katotohanang may nakalaang buhay na walang hanggan para sa ating kalwalhatian ng Diyos, kaharian langit. Dahil po dito, pagkatugon natin sa salmo, sa itinugon nating salmo, angkot tayo, naaanyayahan sa ng buong sangkatauhan, ang buong sanlilikha. Walang iba tayong magagawa kundi ang magpuri sa Panginoon Diyos. Ang dakilain ang Panginoong Diyos. Ang makilala kanyang, tulad na narinig natin noong nakaraang linggo, makilala at maipakilala ang kadakilaan ng Diyos. Ang dakilain ang Panginoon Diyos at ipagbunyi kanyang dakilaan. Tayo mag-alala sa sitwasyon ng ating buhay, pero laging pagtanging biyayang nakalaan, pagpapala, maisagawa natin ito. Pero mayroong hinihingi natin. Katapatan ng ating yung pagtuon ng ating focus natin nasa Diyos. Tatandaan ko yung naririnig ko na nakatatandang pa.
Ni Monsignor Clemente Yatco noon, Monsignor Consulat, nababang bukang bibig nila yung pagiging sadiyusan. Yung maging sadiyusan ang lahat. Ito ang bukod tanging na pinahayag ni Jesus, puso at tungkol sa puso at kalooban ni Nathanael, ang taong walang pagkukunwari. Sa ating lengguwahe, prangkang tao. Hingga gusto mong kausap. Taong prangka sa iyo, parang walang pasintabi sa pag-imig sa iyo, sa pakikipag-usap sa iyo, yung taong palabok na mapalamuti ang bukang bibig, pero parang may fake news na daladala. Parang hindi may duplicity, ay doble. Para meron sa kaming binibiro, may si rest in peace. Sino man yan, sinong masarap, ang masarap, aling harap, binibiro namin yun. Nabibiro namin yun. Pero meron sa atin, kung hindi natin ingatan ating pagwawari sa ating pag-iisip, kukuro-kuro, pagpapalagay sa ating pagwiwika at paggawa, haring hindi natin namamalayan, gayon din pala tayo ay heart of duplicity, ay pusong parang yung sabing namamangka sa dalawang ilog. Yung maintindihan kung saan paninindigan, walin ang totoong pinanghahawakan. Narito po si Bartolome, ngalan ay Nathanael, anak ni Tolmay, ang pinahayag na Jesus na taong walang pagkukunwari. Pero siya isa sa tinawag. Sa patulong ni Felipe, napalapit siya kay Jesus. Sabi, natagpuan namin si Jesus. Kasi yun po, natagpuan namin si Jesus. Kanina habang ipinapahayag ko ito, na ito'y maranasan, kundi man lamang masabi tungkol sa inyo at sa akin. Pero totoong maranasan natin na natagpuan natin sa Jesus sa ating buhay. Sitwasyon ng ating buhay. Kapag nangyari yon, we will never be the same. He or she who encountered, never the same. Will never be the same. Laging natatransform, napapagpanibago, mula sa kaibuturan ating buhay kapag natagpuan natin. Doon sa sagot ni Nathanael, sino yun? Si Jesus, taga Nazaret. Yung tinutukoy ni Moises at ang mga propeta. Aba, turunggang mabuting manggagaling sa Nazaret. Maliit pa ang bayan. Talaga naman nung hindi kilala. Tao noon ang bayang Nazaret. Kaya sabi ni halika tingnan mo. Subukan mo. Subukan mong ang buhay mo nakatuon, nakapokus kay Jesus. Subukan mong isabuhay ang katotohanan mo kung sino ka. Kaya yung mga nauna pong ama ng simbahan sa kanilang pangaral sa mga Kristiyano, mga binyagan, ang simple lang diretsahan ng kanilang pahayag. Mga Kristiyano, mga binyagan, maging kung sino kayo. Kaya mayroong ipapahayag pang kamangha-mangha ang Diyos. Kumanda tayo, nasasabi ko pag nagkakasal, nasa kayo pumapasok sa biyaya ng inyong estado sa sakramento ng matrimonyo. Patuloy ang pagkilos, pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa inyong pagiging Kristiyanong mag-asawa, Kristiyanong magulang, Kristiyanong mag-anak. Hayaan ninyong kamanghain kayo, sorpresahin kayo ng Diyos, inyong pagmamahalan, inyong buhay. Din po, kung na-inlove na tayo kay Jesus, meron tayong pagmamahal. At isa, ayon sa pagmamahal, tulad ng pagmamahal Kristo. Kung ito'y totoo, nakakatotoo yung sabi niya, merong pang masasaktihang mga anghel ng Diyos na manhik manaw
sa kinaroroonan ng anak ng tao. Magiging kang tulay ng langit at lupa kaisa ni Jesus ang namamagitan atin at isa. Kanya natin may tutuon o focus. Tumanggap ang tawagan ako ni Archbishop ng Arsobispo. Meron siyang salitang ginamit. Kung mag-focus ka, ang gagawin. Ginagawa. Kaya nire-relieve na kita sa mo pang old man. Niya. Pero ang salitang i-focus, tuon natin kay Jesus, ang lahat ating buhay. Hindi lamang natin mararanasan na kung God provides, di talagang tunay siya ang makalinga, lumilingap sa ating buong mama. Ating pagpaparangal, apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng pagnilinlang, lumapit tayo sa Ama ang may pagtitiwala, nubuksan sa pamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba, magtiwala sa iyong mga pagpapala, pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming pagawaan. Tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nga nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Aming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Aming narito ang tagapagpahiwatig sa banal ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay na salamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatagubinin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, pahayag, katulad ni Nathanael ni San Bartolome, si Jesus bilang anak ng Diyos at hari ng Israel. Salamat sa Diyos.